and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa paglipas ng panahon, kasabay nito ang patuloy na ebolusyon ng teknolohiya at isa sa itunuturing na pinakamalaking breakthrough dito ay ang paglaganap ng Artificial Intelligence o AI. Ngunit dahil sa kakayahan nitong tapatan o lamangan ang mga tao sa maraming bagay, marami ang kumakalat na mga haka-haka tungkol sa tunay na kapasidad nito. Bagay na pinasinungalingan ni Bernard Marr, isang world-renowned futurist. Una, ang AI raw ay matalino, patas at walang bias. Ayon kay Marr, ang katalinuhan ay katangiang likas sa mga buhay na nilalang at ang kakayahan ng AI na makapag-produce ng mga output tulad ng tao ay nakabatay pa rin sa algorithm na gawa rin ng tao. Ito ang dahilan kung bakit hindi masasabi na walang kinikilingan ang AI. Halimbawa na lang sa Amerika, gumagamit sila ng AI para makatulong sa pag-predict ng pattern ng mga krimen, maging sa pagbuo ng mga hatol. Sa katunayan, lumalabas sa pagsusuri ng New York-based journalism entity na ProPublica na mas may pagkiling ang AI sa white people kumpara sa Afro-American population. Dagdag pa nito, nakaspecialize rin ang trabaho ng machines at malayo pa sa realidad na magkaroon ito ng kakayahan na kopyahin ang natural instincts ng isang tao o kung tawagin nila ay General AI. Pangalawa, ang AI raw ay magte-take over daw sa mundo. Tulad ng maraming bagay sa mundo, nilinaw ni Marr na walang nakakaalam kung saan patungo ang AI sa mga susunod na mga taon. Gayunpaman, katulad ng iba pang social structures at constructs na mayroon tayo ngayon, nakadepende pa rin sa atin ang pagre-regulate nito.
bilang mga tao, nakikita natin ang benepisyo ng AI sa buhay natin at hawak natin ang responsibilidad na patuloy itong pagyamanin para sa ikabubuti ng lipunan at pigilan ang pang-aabuso rito. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. BP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host ang Wonder si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Good morning! Magandang happy Thursday morning. Kala ko TGIF na eh. Thursday pa lang pala. Thank God it's Thursday. Nagpauso, no? Hindi yung TGIF. TGIT. Mga kaibigan, sa lahat po natin mga babayan sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, kumusta na po kayo? Kumusta? Kumusta ang inyong Webes ng umaga? Ika-12 na po tayo sa buwan ng Marso. It's March 12, 2026 mga kaibigan. Muli po, samahan niyo pa rin po yung lingkod May Binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 10 hanggang alas 11 po tayo ng umaga. Meron pa rin po tayong pasyente. Sikapin nating matulungan. Ngayon pong umagang ito ng Webes, taga Pag-asa. Barangay Pag-asa, Quezon City. Ay dapat sa mga panahon na ito, ang word pag-asa. Lahat po tayo may pag-asa. Ano po? Oo naman. Problema lang yan. Alam niyo naman pagka problema, pag di niyo pa kayang, di ba sabi nila, pag di mo pa kayang i-resolve, wala pang sagot, iwan mo muna. Balikan mo na lang. At may sagot na. Hindi na ako narinig. Mga kaibigan, standby lang po at syempre dahil ngayon po ay Thursday morning dito po sa Operation Tulong, mga mami, mga nanay, mga inay, ayan, mga ate, yun na nga, lahat na nag-aalaga sa kanilang mga anak. Kaya makinig kayo mamaya at pag-usapan natin dahil tayo po ay magta-transition na, malapit-lapit na ang panahon po ng tag-init. Although ramdam na, pag nasa labas ka, ramdam mo na eh. So mamaya alamin natin anong paghahanda ng mga mami. Siyempre sabi na yung mga mami, kasi kayo nag-aalaga sa mga anak eh. Sa inyo pong mga chikiting, lalo na mga bata sa mga panahon na ito. Naku, number 1, diarrhea, di ba? Dehydration, mga heat-related illnesses. Oh, wag nyo nang patakbo yung mga anak nyo sa ilalim ng sobrang init ng sikat ng araw, ha? Ayan, mamaya po makakausap po natin again isang magaling na pediatrician, ang ating Suki, no? Laging magbibigay sa atin ng tips. Mamaya, standby lang Dr. Cynthia Cuayo Wico. Ito, pag-usapan muna natin sapagkat yung pong bagyo na nasa labas po ng ating bansa, no? Philippine Area of Responsibility, ayan, lumakas pa daw, sabi po ng Pag-asa. No? Isa na siyang tropical storm. Ang tanong, may epekto ba ito sa atin, dito sa ating bansa? Sir Benny Sonestareja mula sa DOST Pag-asa. Sir Benny, magandang umaga. Good morning po, Ms. May. Ganyan din sa ating mga tagus-baybay. Latest update regarding po dito kay Bagyong Nuri. Ito po ay international name, nasa labas ng PAR. As of 8 in the morning, ito po ay humina ulit from tropical storm down to tropical depression. Nasa 1,365 kilometers silangan ng Visayas. Hindi pa rin nakikita ang papasok ng PAR at wala pa rin pong inaasahang direktang epekto. Yung buntot lamang nito nagdadala po ng mga pag-ulan sa Dinagat Islands at sa Surigao del Norte. But basically, ang malaking bahagi ng bansa, meron po tayong mga pulupulong mga
pag-ulan lamang. Kung dito sa may Mindanao, mga isolated rain showers, localized thunderstorms, but most of Luzon and Visayas, asahan naman ang epekto ng malakas na northeast monsoon. So andyan pa rin yung may kalamigang panahon sa madaling araw. Sa tanghali, of course, kapag tirik ang araw, or kapag tanghali, natural naman po na mas mainit talaga. Pero sa dakong gabi and then sa madaling araw, ramdam pa rin naman po yung kalamigang panahon, and we're expecting that in the coming days, lalo na po dito sa may Northern Luzon, sa Cordillera region, nakapagtala tayo ng 13.4 degrees na minimum temperature kanina po sa may Baguio City, habang sa Metro Manila po, ang ating minimum temperature is 20.3 degrees Celsius. So expected po na naglalaro sa mga ganong temperatura yung ating pinakamababang temperature. Habang yung possible na pag-iral ng mainit na easterlies, maaaring po magsimula by middle of next week, at maaaring magtuloy-tuloy na yan hanggang sa makapagdeklara po tayo ng end of amihan season at saka po start ng warm and dry season. Yan muna latest mula dito sa Sir Benny, isa lang. Sir Benny, so ibig sabihin mabagal yung kilos nung tropical storm na, ano? Pero yung possibility na papasok pa rin ito at babaybay sa loob ng PAR, nandun pa rin? Yung latest po na assessment natin, hindi siya papasok ng PAR, at bibilis na siya ng kilos po simula bukas. Okay. So yung maliit na yung chance na makapasok pa at maging bagyong Kaloy. Apo. Okay, maraming salamat Sir Benny. Salamat po. Maraming salamat Sir Benny Sones Tareha mula po sa DOST Pag-asa. Ayan. So anyway, meron pa tayong amihan. Wala pa tayo sa tag-init, pero medyo ramdam na natin yung init ng panahon na dito sa Metro Manila. Paglabas mo lang, naku, kainit na yun. Anyway, ingat-ingat mga lolo't lola. Good morning. Di ba, mga lolo't lola ko, sabi nila, batiin ko rin daw sila at yung ating mga kababayan na blind, ating mga PWD, mga walang paningin, mga massage therapists. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, at lagi ko daw silang babatiin dahil lagi daw sila nakatutok. Ayan, saan man po kayong panig ng ating bansa, na nakatutok po sa DZRH lagi-lagi. Naku, maraming salamat. Ayan, thank you very much. At kayo po ay lagi din naming, inaalalayan, every now and then. Basta meron mga programa ang DZRH Operation 2. Ano po? So, dyan lang po kayo. So, yan ang ating kalagayan ng panahon. Kaya sa mga lolo't lola, mga not getting any younger, yan. Ingat-ingat po sa init ng sikat ng araw. Yung mga early morning, pwede yan. Pwede pa rin naman mag-exercise, mag-ehersisyo, para po sa ating kalusugan. Lalo na sa mga not getting any younger. Wag ko daw sasabihin matanda. Pangit daw sa pandinig yun. Ayan, mga grannies na lang. Ayan. Natutuwa lang po kasi ako every now and then makikita ko po mga lolo't lola, tapos yung mga nasa event tayo, lagi nila sinasabi, lagi po silang nakatutok sa DZRH. Actually, meron ng mga anak, mga apo, na tumututok din sa DZRH, tapos kinukwento nila, buhay pa lolo't lola ko, di ba? Lagi po silang nakikinig sa DZRH. Salamat po. Thank you so much, at kayo po ang magpapa number 1 dito po sa DZRH. Ayan. Salamat po. Salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala. Ayan. At syempre sa atin sa DZRH Operation Tulong, ayan, lahat ng posibleng matulungan, sinisikap natin yung ating kahit munting pamamaraan para makatugon sa inyo pong mga suliranin, mga inilalapit po ninyo dito sa amin sa DZRH Operation. Okay, standby lang sabi ng aking ipiwina. Intro ka lang, ma'am, ha? Salamat. Ayan. Anyway, standby lang po mamaya si Tatay Victor Valerio, 70 years old, another senior. Another lolo. Ayan, makausap po natin at sikapin natin matulungan sa pamagitan po ng ating programa. Standby lang! At syempre, standby din sa ating pong Doktora Cynthia Cuayo Wico para sa mga chikiting. Mga chikiting, makinig kayo ha. Mga nakikinig na kayo sa inyong mga mami. Sa inyong mga inay. Babalik po tayo, oras natin. 27 minuto makalipas po ang alas 10 ng umaga. DZRH Operation Tulong. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago.
May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle, at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria.
May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakaplaw sa charm! Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Binauhan sa DZRH Operation Tulong. Oras po natin 39 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Pwede na ba ako mag-announce? Di ba? Ha? Pwede na ba? Anyway mga kaibigan, ngayong umagang ito meron po tayong pasyente. No? Dako na tayo sa ating pasyente. At siya po ay senior citizen. 70 years old, si Tatay Victor Valerio ng Barangay Pag-asa, Quezon City. Si Tatay Victor po, dating construction worker. No, meron pong asawa, syempre, at isang nangangalakal ang hanap buhay. So, ibig sabihin, pangangalakal, yung kanila pong ikinabubuhay. 2020 po nang ma-stroke si Tatay Victor, and then after daw po ng isang taon, na-operahan sa bato, sa abdo. And then, after po niyan 2 taon, ay unti-unti naman pong nawawala yung kanyang paningin. And then November 25 po last year, nagpa-check up at na-diagnose na meron na siyang hypertension, diabetes, at nagkaroon pa po siya ng pulmonary tuberculosis and glaucoma. Naku, nagsabay-sabay. Ayan, medyo dahil nga po sa kahirapan ng buhay, wala ho siyang kakayahang magpagamot. Kaya yung kanya pong may bahay, si Nanay Karen, naglakas loob na lumapit dito po sa atin sa DZRH Operation Tulong para maihingi po ng financial assistance yung pong mga gamot na kailangan po nating kailangan pong mainom ni Tatay. Okay? So kausapin natin si Tatay Victor mismo, hindi si Nanay Karen. Okay, sige. Si Tatay Victor Valerio. Tatay Victor, good morning. Good morning po, Mang May. Ay, medyo, teka lang. Tatay, pakihina mo nga po yung sige, maglalagay akong monitor. Pakihina mo po yung monitor mo. Medyo nag-feedback po. Sige, Tay. Pakihina po. Okay, pakitanggal mo na lang po. Ayan. Okay. Tatay Victor, dinig mo ko? Opo. Kumusta ka ngayon, Tatay? Ito po, mabuti naman po. Medyo malakas pa naman po. Oo ba? Natutuwa ako. 70 years old ka na, ha? Kaya ingat po. Pero inaalagaan naman ako ng misis ko. Mga gamot na naihingi niya sa center. Opo. Tatay, hindi ba kayo nagkaanak ng Nanay Karen? Nag-anak po. 4 po ako. 4 ang anak ninyo. May mga kanya-kanya ng pamilya. Opo yung 2 babae ko nasa Bulacan. Yung 2 anak kong lalaki nandito. Nagta-tricycle rider po. Mm-hmm. Nasa akin din po isang apo ko. Opo. Oo, di bali at least may apo, meron kayong laruan. Malaki na po ba?
Grade 5 po. Grade 5. Oh, bata pa yun. Anyway, sige. Tatay Victor, so kayo po, grabe naman yung nangyari sa inyo last year. Sabay-sabay, meron kang hypertension, may diabetes, tas nag-TB ka pa. Oo. Tapos nagkaroon ka ng glaucoma. Yung pong glaucoma mo, di mo pa napa-check up? Anong sabi po ng doktor? Sabi ko ng doktor sa Quezon City General, for papalaboratory ako, para for doctor clearance na po ako para kung maaari po ma-shade ba yung isang mata ko. Opo. Kasi pwede naman libre yan. Tapos Tatay Victor, opo. So ngayon, ang pangangailangan mo, mga gamot mo sa hypertension, diabetes, ibig sabihin, mga maintenance medicine. Opo. Pero kayo po ba'y nagpaano na? Kayo po ba'y nagpa-treatment na para dun sa tuberculosis? Hindi pa po eh. Malalaman ko po siguro itong kasi pag laboratory ko sa Quezon City General, lahat na itong nandun na po kasi yung x-ray, mga... so pagka po kayo po'y nagpapa-check up or nagpapa-laboratory test sa Quezon City General Hospital po? Po. Okay. So sa bagay, meron naman silang social service dyan di ba, Tatay Victor? Meron po. Oo, yun, pwede naman. Tapos yung mga gamot mo, kapag bibilhin mo lahat, magkano inaabot niyan? Halimbawa, sa loob ng isang buwan na maiinom mo na gamot, magkano? Hindi ko kasi asawa ko po kasang nag-ano kasi... si Nanay Karen po ba wala sa tabi mo? Nandito po. Sige. Nanay Karen, good morning. Pwede po ba makausap si Nanay Karen? Magandang umaga po, Ma'am May. Ay, Nanay Karen, kumusta? Kaganda. Sa asawa ko. Kaganda naman ang pangalan ng Nanay Karen. Karen talaga? Ang full name ninyo? Di po, ang palaya ko po, ang ano ko po talaga Rina. Kaya lang iba po yung nakalagay sa birth certificate ko, kaya na iba. Karen. Okay na tayo sa Karen. So Nanay Karen, si Tatay po, si Tatay Victor, kapag ka nagpapacheck up na siya, tsaka laboratory test, doon yun na po dinadala sa QC Gen. Opo, layo pa rin po sa amin, kaya sasakay pa kami talaga. Magkano po ang tricycle doon kasi minsan yung anak ko hindi rin nakakabiyahe. Opo. Dahil nga po may sakit din sa bagay. Opo. Pero ngayon, nung na-diagnose siya ng may hypertension, diabetes, binigyan na po siya agad ng syempre, ng mga maintenance medicines, ano po? Opo, talaga pong inaano ko yun. Opo. Ginagampanan ko mabilihan siya kahit paano. Opo. Yung kanyang pulmonary tuberculosis, anong sabi ng doktor? Na-treat na ba? Nagamot na? O ginagamot pa lang? Ngayon pa lang po siya kung sakaling magagamot. Kasi nga, hindi ko nga po siya nagadala ng mga nakaraan na sa ospital dahil wala po akong kasama. Opo, kasi pag treatment kasi po ng tuberculosis, mga ano yan, di ba? Mga ilang buwan yan. Sa center po. Sa center lang muna kami. Okay. Mahalaga po matreat ha. Kasi napakahalaga po nun. Tapos yung glaucoma niya, ano pong sabi ng doktor para doon sa glaucoma? Yung pong gamot niya, kasi naibigay po niya dyan yung reseta niya sa inyo. Original po yun Tagadaw po kasi niya. Yan ang kailangan ipasa. So, 4 po yun. Ang mahal po, tampatak po yun sa mata niya bago siya maoperahan. Bakit iniwan kasi ang reseta? Pagka ganun, hindi ko pinapaiwan ang reseta O nga po, nagkamali nga po siya dahil doon niya nilagay yung reseta niya sa pinasa namin dyan. Sino kaya ang kumuha? Sige, tatanungin ko na lang yung aking mga angels. Kasi pag reseta, hindi ko pinapakuha. Opo. Meron na po siyang bago. Binigyan naman siya ng doktor. Sige Kaya po. nga lang, hindi pa po namin mabili kasi nga po wala namang pera. Tinanong nyo na po, magkano po lahat yung halaga nun nung nasa reseta pag binili ninyo? Apat po yung reseta sa kanya isang isa, yung isa 1-2. Sabi ko, yung isa lang nga, hindi na namin mabili. Paano po? Isang piraso po, Nanay Karen? Opo, 4 po yun, yung reseta na sa mata niya. Opo. Kasi nung nakaraan, namaga yung mata niya. Meron din siya antibiotics na pinabibili sa kanya para pampata. Opo. Kaya namaga po. Opo. So, yung pinukusot niya yung mata niya, kaya gano'n namaga. Opo. So, yung pong glaucoma niya na sinasabi ninyo yung sa mata niya, na check up po yun as glaucoma, ano po recommendation ng doktor? Kailangan daw po ba pwede pang operahan? Ayun nga po, baka daw, bibigyan pa rin daw siya ng chance na baka makakita rin kahit paano. Pero obligahin daw niya na
mabili yung mga gamot muna para po lumambot daw yung ano ba yun, yung itim sa mata niya na tumigas na raw. Sige nanay, pagka magpa-second opinion tayo dun sa ating napakabait na sukiyaki na ophthalmologist sa Cardinal Santos, tsaka dyan sa sa Pasig meron siya, si Dr. Edgardo Egay Aguirre, no? Sige, anuhan natin. Pa-second opinion tayo para mas mabilis, ha? Ma-check up. At kasi kung kailangang operahan, dapat ma-operahan na para ma-save yung kanyang paningin. Ano? Nga po Diba? Opo. So, kasi nga po, wala namang kami kakayanan din gumastos ng kung anong panibili. Kaya sabi ko bakit. Sige po. Ganito nanay, no? Nanay Karen. Since ang kailangan ninyo yung para sa kanyang hypertension, diabetes, tapos yung pulmonary tuberculosis, kailangan po yun masunod kung ano ang gamutan nun para nang sa ganun gumaling si tatay. Okay? Kasi nga po kami, pinapa-x-ray. Kaya nga sabi ko, kasi pala kami pwede rin mahal. Opo, kasi alam nyo naman na viral at saka ang tuberculosis. So medyo ingat-ingat na lang po. So ganito po, sige po, una, yung sa glaucoma niya, pag medyo okay na po siya at magaling na, sabihan nyo kami, mapacheck up natin para dun sa kanyang glaucoma, ha? Malaman natin yung gamutan. And then, since sabi nyo nga dyan na po kayo sa QC Gen, nagpapacheck up, ayan, okay po yan. At least malapit-lapit naman yan sa inyo kaysa dun sa Philippine General Hospital. Lang kami. Opo. So, ganito nanay, para mabili nyo po yung mga gamot, hindi nyo pa ba nabili yung gamot? Wala pa nga po, ni Tatay Victor. Iyak sa akin, sabi niya nga, paano mo naman yung mata ko, sabi niya, kasi mahapdi daw, nagluluha nga po. Sige, ganito nanay. Pag may ilaw, ayaw niya nang nagsilawan siya. So, ibig sabihin, meron din siyang gamot para dun sa kanyang glaucoma. Sige. Ang dami nga po kaya sabi ko, ano kaya dito bibili? Sige nanay, ganito po. Manawagan ka na, hingi tayo ng tulong. O si tatay na lang. Si Tatay Victor mismo tayo, hingi. Oo. Tay, sige. Manawagan ka tatay. Hindi ko natatanong magkano. Alam ko dyan palang sa patak-patak sa mata mo, mahal na yan. Manawagan ka po, hingi tayo ng tulong sa mga may mabubuting kalooban para po kayo makaipon tayo ng mapagsama-sama natin. Makabili tayo ng mga lahat ng gamot mo. Go ahead, Tatay Victor. Opo, sana po humingi po ako ng tulong sa mga mabubuting mga may kaso dyan na sana tulungan niyo po ako para makabig po ako ng amot kung sino po meron dyan mga matulungin na tao na may kaya naman sa buhay. Sana tulungan niyo po kami. Asawa ko na po wala naman kami kakayang makabili ng gamot na pasa mata ko. Sana tulungan niyo po ako. Sige tatay, standby ka lang ha. Okay. Opo. Tatay Victor Valerio na nanawagan para po any amount po mapagsama-sama po natin, mabigay natin kay Tatay Victor Valerio. No? Pwede po kayong mag-send ng inyo pong mga love share. Ayan. Pwede kayong mag-share ng inyong mga blessing. Pakidala po sa DZRH Operation Tulong GCash account. Ano po, i-flash natin sa ating television screen para nang sa ganun padala po kayo at mapagsama-sama natin na tulong. 0956-197-9471. Naka-flash po sa inyong mga television screen. DZRH Operation Tulong 0956-197-9471 sa pamagitan po ng ating executive producer EP Wina Pearl Hesoro. Any amount mapagsama-sama, Tatay Victor. Oo. Bigyan ka ni Senator Lito Lapid para makabili ka kagad ng gamot mo, 2,000 pesos. Salamat po, Senador Lito Lapid. Salamat po. Opo. Salamat po. Tapos bigyan ka ng isa nating donor na lagi din nakikinig dito sa atin na nasa US of A, United States of America. Ayan, hindi na natin babanggitin ang kanyang pangalan kasi ayaw niya. Anonymous, bigyan ka namin ng 1,500 pesos. Salamat po. Ayan. Salamat po sa tulong mo yan. Tulong niyo po sa amin. At kay Sir Alexander Go. Si Sir Alex yata ay parang mason din to kay Mayor Lakay yata. Another 1,500 pesos, Tatay Victor. Salamat po. Ayan. So mapagsama-sama natin yan. Kabuang 5,000 pesos sa pansamantala, Tatay Victor ha. At doon sa mga magpapadala pa, pasalamatan mo na silang lahat. Go ahead. Salamat po sa mga tumulong po sa akin ngayon. Lalo kay Senator Lito Lapid. At siya tutulong pa sa akin. Salamat po. Ayan. Okay. Salamat po sa lahat. Salamat po lalo sa inyong mga mail. Opo. Salamat po sa DCRH.
Salamat po, Ma'am May. Opo, wala pong anuman. Tatay Victor, wag ingat ka ha. Magtatag-init na. Iwasan ang mainit na panahon ha. Hanggat maaari, okay? Sige, Tatay Victor, magpalakas, magpagaling at pati si Nanay Karen ha. Nanay Karen, thank you so much. Oo, Nanay. Nanay, baka may message ka kay Tatay Victor. Sige, go ahead. Bilang inaalagaan mo siya ngayon talaga dahil siya may sakit. Anong mensahe mo sa kanya? Ang gusto ko lang po na gawin niya yung palakasin niya yung loob niya na wag niya isipin yung sakit niya dahil hanggang maaari andito lang naman ako sa tabi niya. Handa naman akong tulungan siya. Yun, no? Talagaan man. Ayun. No, Tatay Victor, ano sagot mo kay Nanay Karen? Salamat po sa mahal kong asawa. Salamat po. Wala love you? I love you. Nanay Karen, I love you daw. Yes, Mama. I love you too rin pa. Sige, Nanay. Sa mga matutulong pa. O, sige po ha. Lagi kayo magpapalakas dalawa ha. Ayan, para iwas sakit. Dapat laging masaya kahit medyo may nararamdaman. Ano? Tatay Victor. Okay. Sige mga kaibigan, ng ating pong pasyente, Tatay Victor Valerio, kasama si Nanay Karen, ang kanyang may bahay. Sa lahat po ng mga tumulong, maraming salamat. Another round ng pagtulong. Senator Lito Lapid-Sen, thank you so much. At sa ating pong mga donor, salamat po. At sa mga tutulong pa. Babalik po tayo. Naku, oras natin, 54 na minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga. Reach Operation Tulong. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. DZRH Operation Tulong. Mga kaibigan, oras natin. Meron na lamang 2 minuto, alas 11 na ng umaga. Hataw na tayo ng ating mga balita muna. Ayan, puntahan muna natin ang Kamara de Representantes. Custody daw po ni Ramil Madriaga pinalilipat sa House Justice Committee. Ibalita mo yan, RH12 Milky Rigunan. Bakit, Milks? May hiniling ni Representative Sel Jokno ng Akbayan Party List na ilipat ang custody ni Ramil Madriaga sa House Committee on Justice. Ang request ni Jokno ay nakapaloob sa kanyang sulat kay Batangas Representative Fervil Luistro, Chair ng House Justice Committee, na dumidinig sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kay Jokno, mahalagang matiyak ang kaligtasan ni Madriaga dahil tinuturing siyang vital witness sa impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Ang sinumpaang testimonya ni Madriaga, dating aide ni VP Sara, ay nakapaloob sa 3rd at 4th impeachment complaints kung saan inilahad nito ang milyong-milyong piso na kinuha umano wala sa confidential at intelligence funds. Bukod pa dito ang alegasyon ng droga at ang kampanya umano ni VP Sara ay pinondohan na mga nasa likod ng POGO operations. Naniniwala din ang endorser ng 4th at 3rd impeachment complaints na ang pagharap ni Madriaga sa impeachment proceedings ang gigiba daw sa depensa ng kampo ni VP Sara. Sa ngayon, ang korte ang may hawak sa custody ni Madriaga at kasalukuyan siyang nakadetain sa DJMP facility sa Taguig. Ako si Neil Triguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bakit Milky Rigunan, RH12. Samantala, si dating Congressman Mike Defensor at yung kanyang may bahay, humarap daw po sa National Bureau of Investigation sa NBI. Ibalita mo yan, RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Dumating mismo si dating Congressman Mike Defensor dito sa National Group Investigation matapos ipasabina kaugnay ng paglantad ng 18 na nagpakilalang mga dating sundalo. Nanindigan si Defensor na pangaharas lamang at intimidasyon yung hakbang ng Bureau laban sa mga nagsasabi ng katotohanan at naglalantad ng korupsyon sa pamahalaan. Sa ambush interview, inamin niyang sinulungan niya yung mga dating sundalo kabilang na yung pagbibigay ng transportasyon, nagpahayag ng pagkadismaya yung kampo sa anilay recommendation at misemployment ng gobyerno sa NBI. Tinawag nila itong paglapastangan sa institusyon. Una nang sinabi ni Defensor na wala siyang papel sa affidavit ng 18 nagpakilalang mga dating sundalo. Pakinggan natin. So nananawagan din ako sa publiko na kung maaari silang tumulong sa ating mga kasama dahil ito yung nagsasambulat ng katotohanan, hindi sila dapat imbestigahan. Hindi dapat sila imbestigahan yung background nila. Dapat imbestigahan yung sinasabi nila dahil yung sinasabi nila tungkol sa korupsyon. Yung sinasabi nila tungkol sa delivery ng pera. Kaya yung sinasabi, di ba si Saldico yung mastermind? O ito na, lumantad yung mga galamay ni Saldico, yung nagdi-deliver ng pera. E di mapagdugtong-dugtong natin, saan ba nang galing yung pera? Nakaw ba yung perang yan? Yan ba yung sinasabi ni Saldico na 100 bilyon, 8 bilyon? Ito ba yung delivery ng pera kung kani-kanino? Eh dapat yun na malaman ng taong bayan, yun na malaman natin lahat. Kasi pera natin yung buwis na binabayad din yung lahat. Una nang dumating dito sa NBI yung may bahay ni Defensor na si Julie Defensor at si Attorney Ferdinand Topacio, ang abogado ng dating mambabatas. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Samantala mga kaibigan, dako na po tayo sa ating pong portion na ito, no, para sa ating mga chikiting magtatag-init na. Narito na, mula po sa Manila Doctors Hospital, isang napakagaling na pediatrician, Dr. Cynthia Aquayo Wico. Doc Cynthia, good morning! Happy Thursday! Good morning, friendship!
legit. Good morning, Sobra naman BFF. akong kinukuhan. Gusto na lang akong magandang pediatrician. Sige, maganda at veterana. Ay, lalo na yun. Ako, mapagalitan ako. Ayan. Doc, pag-usapan natin, eto na, tag-init na. Siyempre may mga heat exhaustion sa mga elderly, sa mga bata. 'Di ba? Paano iingatan ng mga mami, makukulit na baby, mga hyper, lalong-lalo na sa napakainit na panahon para hindi magkasakit? Ganito lang. Get ready tayo sa tubig natin o kaya yung mga juices nating may salt, tsaka may sugar. Halimbawa, calamansi juice, orange juice, o kaya kahit na yung mga tinitimpla. Kasi pagka tayo pinapawisan, nawawalan tayo ng alat. So kung minsan, pagka kulang ka ng alat, kulang ka ng tubig, kulang ka ng tamis, ayun nga, nanghihina ang katawan, tapos iba pa nga mga batang maliliit, nagkukumbulsyon. So dapat ready tayo na magpapainom ng hindi lang tubig, kundi juice, okay? Hindi lang tubig at juice, kundi yung milk pa rin natin. At pinapakain natin ng may sabaw. Ayun, mahalaga yun. Eto nga, pagka-hyper ang bata, paano mo masasabi na dehydrated na pala yung anak mo? Di nga napapansin. Hindi umiihi. Konti lang ang iniihi. Be sure na pagka ang anak mo ay pagkagising sa umaga, iihi. Tingnan nga, ano ba ang kulay ng ihi niyan? Mag-isip ka na, kung ang ihi niya sa umaga ay sobrang madilaw, o sobrang malabo, ibig sabihin, hindi siya clear, no? Okay, dapat ang ihi natin sa umaga is colorless or a little yellow. Pero kung talagang Diyos ko kulay orange brown, bigyan mo na yan ng maraming tubig. Eto na. Maraming oral rehydration. Marami tayong oral rehydration ngayon na nabibili tablet, sachet na nilalagay mo sa tamang tubig. Diba? May ano siya. May, anong tawag niya? May sukat, di ba? Bigyan mo ng sabaw. Bigyan mo buko juice. Diba? Mas okay yun. Yung mga ganong tipo. Tapos, Doc, eto na. Hyper nga. Di mo maiwasan naglalaro sa init. Ano ang oras ba dapat lang allow ng mga batang lumabas at ano dapat na suot nila? Actually, wala. From 10 o'clock to 3 o'clock, wala mo na lang dapat palabas kasi sobra init ng araw. One is, yung init ng araw, syempre, hindi naman hayaan mo naman umitim. Okay lang tayo kung iitim lang tayo or magkakaroon ng sunburn, pero kaya lang naman kasi, pagka nasa init ka ng araw, nadidehydrate ka. Kumukonti ang ihi ng bata. So, nasisira ang kidneys natin. Nagkakaroon tayo ng nag-UTI tayo. So, pagka naglalaro ang bata sa labas, be sure na sustentado sila sa tubig o kaya sa juice na may konting alat at may konting sugar. Ayun, napakahalaga nun. Eto na, kung halimbawa biglang ang anak mo sa harapan mo, nagsusuka, nanghihina, dahil unang-una, napakataas pala ng temperature, di mo alam na mainit masyado, ano ba dapat na gawin bilang first aid ng parents o ng mami? Kung minsan kasi, kaya nagsusuka, may nakain, kalimitan yon. Especially ngayong summer, naglalaro yung bata. Tapos merong kahawak na candy, tinapay na lang, for example, or saging, or putas ang isang bata, susubo nila. So nagkakaroon tayo ng gastroenteritis, nagtatae yung bata. So anong gagawin mo pag nagtatae? Kung na lang ho natin, siguraduhin mo, meron kang saging sa bahay, kahit anong saging siya, wag lang yung nilagang saging, no? Saging, lakatan, latundan. Bibigyan mo siya ng saging kung kaya niya. O kaya, meron tayong mga oral rehydration solution na nasa sachet o nasa tablet, ilalagay mo lang yun, may instruction yun kung isang basong tubig, kung 4 ounces. Kasi pag sumuka ang bata, hindi lang po tubig ang nawawala. Nawawalan din po siya ng sugar, ng sodium, ng potassium, at iba pa, na yun lang ang mga importante. So kailangan ipapalit po hindi tubig, kundi yung mga oral rehydration solution o yung may tablet o sachet na may instruction kung paano mong ilalagay sa baso nila ng tubig. Okay, sige lang. Okay na. Pagtimpla mo na lang ng kalamansi na may asukal, tapos budbura mo ng konting asin. That will just be fine. Okay? Ayun. Doktora, nagwa na nga ho, baka humaasid. Sige lang. Kasi, konti lang naman yun Panglasa lang naman yung asin na yun. Ang kailangan ko doon is yung sugar, saka yung salt. Ayun. Okay? Pagka po na sunburn naman, alam niyo naman mga bata, pag biglang na sunburn, di ba? Naku po, problema din ng nanay yan. Iiyak-iyak yan. Mahilig maglaro sa labas. Yeah. Ganito na lang, siyempre, sino ba naman ang naglalagay ng sunblock, no? Kasi kung minsan yung sunblock, nag-allergy pa yung bata. Wag ko na lang natin silang paglaruin from 10 o'clock to 2 o'clock, 2:30 ng hapon. Kasi doon po napakatindi ng araw.
pwede po natin silang paglaruin ng mga 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, magtete na, pumasit na at papasukin na. Tapos patulugin ng tanghali, palabasin na lang sa hapon. Bakit po? Bakit Kasi po? yung araw, kung wala silang sunscreen o yung tinatawag natin para hindi ma-sunburn. Pagka na-sunburn siya, Diyos ko dahil, nadidehydrate ang bata. Tapos yung skin niya, tingnan mo nangyayari. Tapos, minsan kasi, akala mo lang ordinary yung sunburn, pero minsan nagsusugat sila, lalo na pag gumagaling, makate, kinakamot, and dumi ng kamay, di nagkakaroon tayo ng mga galis-galis. Diba? Yun pa, isa pa yun. Isa pa yun. So, pagka may summer tayo, umaga na lang tayo magpalaro. Pagka 9 o'clock na, pumasweet na, uwi na kayo, uminom na kayo ng tubig, kumain na kayo ng sabaw. O tapos labas na, matulog ng tanghali, pagkagising, doon na lang lumabas. Bago tumunog ang kampana sa gabi, dapat nakapasok na kayo. Oo, di ba? Medyo disiplinado pa. Oo, disiplinado pa yan. Di ba, Doc? Oo. So, Doc, mga last minute tips para nang sa ganun at papasok na tayo talaga sa Taginit doon sa mga mami na nakikinig naman ngayon. Okay. Dapat po, kung tayo man ay pupunta sa beach, kung mag-outing tayo, pupunta tayo kung saan mang maliligo ang mga bata, be sure na meron silang sunblock na ilalagay nyo sa mukha, sa katawan na naka-expose. Kasi po, akala nyo lang ho, mangingitim sila. Hindi. Ang ayaw po natin is yung nawawala ho yung tubig nila sa katawan dahil na-expose silang masyado, nakukulang masyado sa araw. Tapos magdala na tayo ng mga oral rehydration solution o yung mga tablet na alam mo kung gaano karaming isang tablet, kung gaano isang tablet o isang sachet, kung gaano kadaming tubig ang ilalagay mo. Kasi mas mura po yung mas murang magdalagay kang ganon kasi pagka laro na silang galing sa labas, painumin mo ng alat-alat at konting may asukal na tubig para yung nawala nilang pawis ay mabalik natin uli. Yung sodium, di ba, nawawalan sila ng asin sa katawan eh. Kuminsan kasi yung mga batang nawawala ng asin, nagkukumbulsyon sila, saka mahina ang katawan. Di ba, pag pagod na pagod tayo, kala mo pagod ka because you're tired. No. Because you lack the electrolytes. Yes. Ang isa pang bilin ko, May, magpakain kayong saging. Kasi kung minsan yung saging makakatulong, tsaka inuktang ng tubig. Kasi ang taas ng potassium at sodium ng saging. Yun. Doc, maraming salamat. Thank you so much. Sana nakatulong sana. Po, lagi-lagi naman. Dapat may saging po tayo sa bahay. Dapat hindi pinapalabas ng mainit ang araw. Natutuyuan ho sila eh. Kung sa iitim pa po, nagsa-sunburn pa po sila. Hindi ho tama yung parating nagsa-sunburn. Pagka natutuyuan ng pawis, natutuyuan din ho ng mga fluid sa katawan hanggang sa utak ho. Lalo ho hihina ng ulo ang mga bata natin. Okay? Thank you. Thank you, May. Salamat, Doc. Salamat sa munting mga paalala at payo. Anytime, May. Andito lang ako. Yes. Maraming salamat, mga kaibigan. Dr. Cynthia Aquayo, Wiko, ating magaling na pediatrician mula po sa Manila Doctors Hospital. Thank you. Mga kaibigan, susunod na po ay inabangan yung drama love story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Muli, ako po si May Binauhan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, EP, Pina Pearl, and Ellen. And Het. Muli po ako naman May Binauhan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babalik ako mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. MX3, dito ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon,